Magandang araw po sa inyong lahat, guys. Ngayon po ay pakikita ko sa inyo ang ating gamit na makina sa litsunan na ito. Sa lahat ng mga litsunan natin, ito yung pinakamabagal dahil ginamitan ito natin ng reducer or yung gearbox. Itong gearbox na ito ay matagal na hindi nagamit natin. Bali kasama ito sa mga lumang machine natin na mga malalaki dati na 220 volts, kaya medyo na standby ito. At ngayon ginagamit natin dito sa ating isang machine sa main outlet natin. So very useful siya, guys, dahil sa malambot siya na na gear, pinapahina yung ikot, tsaka yung makina natin na-relax siya kahit marami yung load, kayang-kaya dahil sa gearbox na ito. So, iyan ang ating topic ngayon. Titingnan nyo, guys, kung paano ito nag-work. Try nyo rin i-apply sa inyong mga litsunan. Kung mayroon kayong available sa inyong mga lugar niyan, mahanap ito sa mga surplus shop. Meron ito doon at try nyo i-customize ang inyong mga litsunan para tatagal talaga siya, dahil nga pinapalambot yung ikot, and then yung makina pinaparelax niya dahil sa sobrang lambot ng gearbox, ang makina ay hindi siya nahihirapan umiikot. At remember, 12 volts ito na makina, guys. Tignan nyo ito kung mayroon ba ito sa inyong lugar. Ayan, guys, yan ang gearbox, yan ang itsura niyan. Hello po, guys, kumusta po kayong lahat? Lalo na mahal na OFW. Guys, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano pabagali ng ikot ng ating lechon manok. Ito ngayon ang ating isang outlet na gumagamit tayo ng reducer. Ayan, so mapansin nyo ang bagal ng ikot ng ating lechon manok, diba? So kakaiba ito sa ibang mga lechon na natin na medyo mahina ng konti. So ito yung gamit natin. Ayan. So mapansin nyo, yan ang makina na yan, yung maliit na yan ang makina ng wiper. 12 volts lang yan, guys. Ngayon, tingnan nyo yung ikot niya, ang bilis, di ba? So nire-reduce natin yan para lalo siyang humihina. Gumagamit tayo nito. Ito yung tinatawag natin na gearbox o reducer. Hindi po ito siya makina, ha. Hindi ito makina na mayroong kuryente. Ang nagpapatakbo po nito ay yung machine na yan. Yan ang nagpapatakbo dyan, 12 volts. So pinalipat niya dito. Ayan, may gear. So dito yung labas niya. So pinapahina niya ang ikot dito sa ito na yung kinalalabasan. Mahina na ang ikot niya, di ba? So ito ay driven ng transformer. Yan ang transformer niya, guys, oh. Inalikabok lang. So 12 volts yan kasi yung makina natin ay 12 volts. So 12 volts yan galing sa 220 volts. Step down dito sa transformer natin na 12 volts. Kaya sinusupply niya doon sa makina natin ng yung wiper ng wiper motor na 12 volts. And then pinapatakbo dito, yan ang kinalalabasan niya. Mahina na ang ikot, di ba? So yan ang kinalalabasan niya, ang hina ng ikot. Ngayon, magtataka kayo kasi yung iba, yung karamihan ng mga litsunan ngayon, ang ginagamit nila ay 220 volts na makina. So yung mapansin nyo, yung makina natin napakaliit. Imagine, wiper lang yan ng multi-cab, pero pinapatakbo niya ilang yan, guys, ilang tuhugan ng manok. 10. Kaya niya patakbuhin yung 10. Tapos may laman na tagi-4 na manok. So all in all, 40 or 40 pieces na manok kayang patakbuhin ng
makinang yan. So ano bang mga advantages ng ating makina na yan? So yung makina na yan, dahil napakaliit, dahil mayroon siyang reducer, kayang-kaya niya ito kahit siguro mga 60 pesos pa naman, kayang-kayang patakbuhin niya. Dahil nga mayroon na siyang reducer. Kahit nga walang reducer, kayang-kaya niya patakbuhin niya dahil free wheel naman lahat din ito. Wala naman itong mga So free wheel lang ito, kaya niya patakbuhin. Larong-laro na nang nilagyan natin ng reducer. So yung mga reducer na yan, mahahanap niyo yan sa mga surplus. Mayroon mga nagbibinta niyan, ang mga presyo niyan siguro nasa 2 to 3,000. Remember wala yung supply ng kuryente. Pinapatakbo lang yan through sa machine na yun na maliit na wiper. So mahahanap niyo yan sa mga surplusan. Mas makamura kayo dyan, lalo na yung mga yung mga surplus na medyo luma na. Maraming mga ganyan. So di na tayo gumagamit ng 220 volts guys, kasi ang problema nga sa 220 volts, pag magkaberiya, nasisira ang ating mga gear. Ganito, yung mga gear dyan, nasisira dahil sa sobrang lakas ng makina. Kasi wala namang 220 volts ng mga maliliit eh. Karamihan nasa 1/4 horsepower or 1/2 horsepower, so malaki talaga siya. So kung nagkaberiya, sisirain niya yung mga gear. So malaking problema, kasi pag hindi siya mahinto, masisira yung gear, then yung makina susunog. Yun ang karamihan na nangyayari doon sa mga 220 volts na makina. Kaya sa katagalan, ito na yung ginagamit ko. Dati gumagamit ako nung wala pa akong experience. Ng mga nabibili ko, mga lumang mga litsunan, yun ang mga makina nandun. So katagalan, lahat ng mga machine ko ngayon ay yan na ang ginagamit natin. Napakaliit siya, kaya kung masira, kung mabarado along the lines guys, napakadali lang ayusin dahil bigla na siyang hihinto. Yung makina dyan nasisira, hinto lang siya, saka yung mga mechanism hindi nasisira dahil huminto yung makina. Hindi niya kayang sirain ang mechanism dahil nga maliit lang siya. So unlike doon sa 220 volts na napakalaki, talagang masisira ang mechanism ng inyong litsonan. So ayun ang advantage niyan. At ito ay dahil 12 volts, kahit mag-burn out, basta may battery ka lang ng truck, tuloy-tuloy pa rin ang ating paglilitson. Katulad nung nangyari nung almost 1 month na, kahit na wala tayong kuryente, tuloy-tuloy pa rin ang ating negosyo dahil nga yan ay kayang patakbuhin ng truck lang ng battery. So ang ginagawa ko, whole day ito tumatakbo, and then pinaano ko sa gabi, tinatanggal ko, and then inaumagahan pina-charge ko lang sa truck, pinapaandar na mga 10 minutos, balik na yung energy ng kuryente sa battery. So hanggang maghapon na rin yun na rin ang ginagamit natin. And then kasama rin doon ang ilaw, yung ilaw na 12 volts ay pinapatakbo pa rin. So kaya nagiging tayo nung bagyo, kahit wala tayong kuryente, tumatakbo pa rin ating litsonan. So natuloy-tuloy pa rin ang negosyo. Although sa bahay, bahala na, walang kuryente, mga freezer walang kuryente, yung binibinta natin yung tamang-tama lang na mauubos. Yan ang advantage itong makina na ito guys. Saka yung ganyan na yung ganyan na reducer, napakalaking tulong dahil yung makina relax na yung ikot ng makina. So kasi sobrang sobrang lambot niya na reducer, kahit maliit yung makina, hindi siya mahihirapan ng paikot niyan kasi napakalambot ng reducer na yan paikutin. So yun ang advantage yan guys ha. So yan lang muna ang share ko sa inyo about sa makina ito, para magkaroon kayo ng idea kung anong gamit niyan ng makina na yan na reducer. Sana ay mayroon kayong tutunan nito sa ating bagong vlog, na technical vlog. So sana po ay meron kayong idea, lalo sa ating mga followers na naglilitson din, pwede kayong magamit niyan. Maraming salamat po, at sa mga baguhan lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like guys, and share nyo guys sa mga kababayan natin ng gustong magnegosyo ng litsyon manok. Marami po kayong mga video pa na mapapanood natin, at huwag niyong kalimutan pindutin ang bell para every time meron tayong bagong videos
updated ko kayo palagi. Maraming salamat po at bye-bye. Okay na tayo ni Pinindok. Hehehe